ito na nga ang malaking pagbabago sa aming buhay Canada dito sa Alberta dahil ngayon nga na nakagraduate na ako at sinabi rin ng company na pinagtatrabahuhan niya na by the time na makagraduate ako at matapos yung school ng mga kids ngayong school year ay pwede na ako. Nagbabayad. Ano video mo? Ito! Ay, naka-video ba yan? Oo, yan may ilaw. Hindi naka-live. Can you show a spin? Hindi pa naman ako naligo. Paano may ate? Di ba, hindi ka nag-iisa. Hindi naman nila maaamoy. Ang ganda ng stroller wagon. Everyone is walking. Are you a baby? Noon pa pala. So, umaga, wala pa. Wala pa umaga. Picture na lang tayo. Hi guys! Welcome to Jill in Cannes. So, for today's video ay samahan nyo kami sa aming celebration ng Canada Day dito sa Alberta Legislature Grounds. So, may dala kaming mat at konting food dahil akala namin ay lunch ay uuwi na kami. Yun pala ay after lunch pa ang start ng mga program dito. Kaya ito, nag-wait kami. Kung kaya't samahan nyo na lang kami guys sa aming paglalakad dito sa Alberta Legislature Grounds. Dito pala yung main stage. Yan ang main stage, south stage, family van zone, roving. Dito pala maganda mag-picture oh. Picture mo na ako. Hi guys! Happy Canada Day! You wanna see? Which one? The food truck, kung anong meron. Pizza, pasta. So, how much? Kids cone 5, regular cone 7. Oh, let's go there. Float 9. In there. Let's see how much. Revelio 3. You want to buy now? This is cheaper. It's $2.50. The other one is $3. Canada have been lying to each and every one of you. The next day. We're going to Calgary, the Canada bus. Calgary, Red Deer, Edmonton ba? Bye.
Abot ka pa. Hi guys! So, eto na nga ang ating office table ng aking asawa dito sa room ng anak ko. At wala na nga laman dahil dinala niya na yung kanyang mga laptop. Laptop lang. Or may isa pa siyang laptop. At ito na nga ang monitor na naiwan. So, kapag ka dito naman siya mag-work from home on Fridays and Mondays, ay ito pa rin naman yung table na gagamitin niya. So, ngayon nga ay bakante ito dahil pumunta nga siya ng Calgary at para maglipat bahay. So, hindi tayo nakasama guys dahil ang aking bunsong anak ay may sakit. Pero sa susunod ay makakasama tayo at ipapakita namin sa inyo guys yung itsura ng kanyang inuupahan doon. At ito na nga ang malaking pagbabago sa aming buhay Canada dito sa Alberta dahil ngayon nga na nakagraduate na ako at sinabi rin ng company na pinagtatrabahuhan niya na by the time na makagraduate ako at matapos yung school ng mga kids ngayong school year, ay pwede na kaming lumipat ng Calgary. Subalit, ang nangyari nga ay siya lang ang lilipat ng Calgary at kami ay may iwan dito dahil yung mga anak namin ay mas prefer nila na magstay dito kasi gusto nila yung mga schools na nila. At ako naman ay meron akong work na nasa St. Albert, which is medyo malayo siya. Kung napanood niyo yung mga previous vlogs ko, medyo malayo din siya from here just because mga 35 to 40 minutes drive yun, especially kung traffic. Minsan 45. Ayan. So, anyway, yun nga ang mangyayari sa amin. Pero nandito ang aming home base, nasa Edmonton. At update nga din pala guys. So, susunod mapapakita ko yung inuupahan niya. Pero, kung may mga kakilala kayo or may mga naghahanap sa inyo ng mga nanonood ngayon sa ating vlog na ito, nang maupahan sa Calgary, dahil ang kanyang main floor na tinitirhan ay may bakante na 2 rooms. So, sa main floor na yon ay may 3 rooms, yung sa kanya ay pang single bed lamang. At meron 2 rooms na available na pwedeng pang couple. So, umalis na yung 2 nakatira doon na couples na kung saan ay isa doon ay friend or kakilala at kawork ng naging classmate ko dito sa Canada. Ayan, pero wala na sila ngayon doon, lumipat na. Ayan, so ang room rate nila doon is around $650 per month up to $750 kasi mas malaki yung mga rooms na yon. May mga mas malaki yung closet, ganyan, yung isa may walk-in closet, ganyan. At maganda naman siya guys. So, pakita namin sa inyo sa next vlogs namin na magtutour tayo doon sa tinitirhan ng asawa ko. At ayan na nga ang mangyayari sa amin. Konting sakripisyo lamang ito guys. Malalaman natin kung saan talaga tayo magsisettle. Depende sa ating kung ano yung mga pathway na tatahakin natin dito sa Alberta, Canada. Ayan, so nagpapasalamat pa rin tayo sa opportunity na ito na kahit papaano ay malapit lang yung Calgary sa Edmonton. That is 3 hours drive by car or by bus. So, mas prefer niya na pupunta siya doon by bus para at least yun na yung pahinga niya. Kasi mas nakakapagod din naman yung magdadrive ka, tapos pagod ka, diba? At least kung nasa bus ka, nakaupo ka na lang doon, pwede ka pang magbasa or mag-relax, mga ganyan. So, kaya mas prefer niya na mag-bus. Yeah, so, susunduin ko na lang siya sa terminal or ihahatid ko na lang siya kung available yung time ko. At, yun lang guys. At ngayon nga, ay gusto ko rin i-share sa inyo, bakit nga ba sa Calgary siya nakahanap ng work, hindi dito sa Edmonton. Ano ba yung mga difference ng Calgary versus Edmonton dito, no? Based on the structure ng kanilang mga
fields, yung mga in-demand jobs dito sa Calgary and Edmonton. So, please keep on watching, guys. Ayan guys, so if ever guys kayo ay nakatira dito sa Alberta or nagpaplano na mag-move dito sa Alberta at gusto nyong malaman kung ano nga ba yung mga in-demand jobs dito sa Calgary and Edmonton. So dalawang big cities of Alberta po ito, at Calgary is most famous for its engineering and oil industry. Pero actually, dahil nandito kami sa Edmonton, sinasabi nila na ang talagang pang oil and gas is the Edmonton. Pero tignan natin guys, ano nga ba ang mga trabaho na meron sa Calgary at anong trabaho ang meron din sa Edmonton. Kung bakit ang asawa ko ay doon nakahanap ng trabaho kesa dito sa Edmonton. So, simulan natin guys. Tingnan natin dito na dahil nga famous ang Calgary sa energy industry, kung kayo ay nasa oil and gas, engineering, or working for corporate head offices, Calgary po ang inyong city. At ano po ang mga in-demand jobs dito sa Calgary? Ang mga petroleum engineers, pipeline workers na nasa energy sector, software developers, and IT experts na mabilis po ang pag-grow ng mga tech doon sa Calgary. Skilled trades like mga electricians, welders, and heavy machine operators. Big demand po ang especially with construction on the rise. And of course po, ang mga healthcare workers like the nurses and teachers are always needed with the growing population. Kasama rin po dito yung finance, accounting, or project management dahil marami po silang mga corporate roles na kailangan doon. Dahil nga ang Calgary ay mostly nandun yung mga head offices. That's why nga nandun yung work ng asawa ko. At ano nga ba ang merong jobs na available dito sa Edmonton bilang capital of Alberta? Since capital po ito ng Alberta, ay nandito po yung mga government and public sector jobs. Tulad ng mga admin roles to policy analyst. At mga healthcare is also massive dito dahil nandito po yung Alberta Health Services being one of the biggest employers in the province. So, meron po kaming kakilala, friend ng brother-in-law ko na nakatira naman siya sa Calgary, pero dahil ang work niya is under ng Alberta Health Services, so nakatira siya sa sa Calgary, pero yung office naman niya ay nandito sa Edmonton dahil nga ito ay government office yung kanyang work. At nandito din sa Edmonton ang skilled trades, which is also high in demand, tulad ng mga plumbers, HVAC, mechanics, and carpenters. At kung naghahanap din po kayo ng trabaho ng mga logistics or mga warehouses, marami po dito sa Edmonton. At kasama din dito yung mga food service industry na laging hiring tulad ng mga cooks, mga kitchen staff, and restaurant servers. At yung mga tech jobs ay meron din naman po dito. Pero syempre, kung i-compare natin, ay mas maraming tech jobs, tech opportunity sa Calgary. Ito po yung papakita ko sa inyo, yung overview ng energy and engineering. So, nandito yung mga corporate roles, headquarter jobs, field and refinery-based work dito sa Edmonton. Ayan, so ito yung mga difference ng mga bawat sector na makikita ninyo dito sa Calgary versus Edmonton. So, whether po sa Calgary kayo or sa Edmonton, it depends po kung ano yung skills and goals ninyo. So, Calgary might be the best bet for tech and corporate roles, while yung Edmonton naman is
for mga government, healthcare, and trade. So, I hope po nakatulong po ang short information na ito na nasagap natin sa ating mga source online na nakatulong sa inyo kung bakit nga ba mas maraming nahanap na tech work or yung mga engineering work sa Calgary versus Edmonton. So, kayo guys, ano yung naiisip nyo kung tama ba to? Or meron ba kayong mga information na nalaman kung ano nga ba ang totoong mas madaming work opportunities na sa Calgary ba or nasa Edmonton? Ayun. So, please comment down below at kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to like and subscribe to this video. Like this video and subscribe to my channel, and please don't forget to hit the notification bell para lagi kang updated sa mga vlogs ko. At please don't forget to share this video para makatulong tayo sa mga iba na nagbabalak na mag-move to Alberta or newcomer or nagsisimula ng life dito sa Canada. Baka iniisip nila, baka mas gusto ko sa Alberta or sa Edmonton or sa Calgary. So by the way guys, marami rin pong nalilito na meron akong friend noon, sabi niya, hindi ka pala sa Alberta nakatira. So sabi ko, ang Alberta is the province at yung province na yon ay meron siyang mga cities at two of the major cities is the Edmonton and Calgary. So akala nila minsan yung Edmonton is outside of Alberta, but Edmonton is inside Alberta, ganun din yung Calgary. Yan. So nung bago din po ako, hindi pa ako nakakarating dito sa Canada, ay tinatanong ko yung friend ko, sabi ko, gaano ba kalayo yung Alberta to Calgary na yan? Ito ba yung parang Pasig to Makati? So parang natawa lang siya sa sinabi ko kasi ang layo pala talaga dito ng bawat city. At saka yung isang city na to, parang buong Metro Manila na yung laki niya. Napakalaki niya talaga guys. So ganun yung ma-expect natin, kaya ang lalayo, puro travel time talaga dito, and mabuti na lang ay hindi siya ma-traffic. So, hindi katulad sa Philippines na ma-traffic. So, yun lang guys, and thank you for watching this video. See you in my next video. Bye!